May mga hayop na kumakain ng berdeng gulay o dahon at damo gaya ng kalabaw, baka, kambing at kabayo. Sila ay mga hayop na nagtataglay ng lakas. May mga tao na nagiging kasing lakas nila, ngunit hindi sa pamamagitan ng damo, kundi sa berdeng dahon na gulay. Ang mga tao o human ay walang panlusaw sa tiyan, tulad ng mga hayop na nakakayang kumain ng damo. Ano kaya ang mangyayari kung ang tao ay nakakain ng damo? Maaring sila ay magkaroon ng bloating, sakit sa tiyan at diarrhea dahil sa kakulangan ng enzyme ng tao na lusawin ang damo. Ito ay maiipon lamang sa bituka at gagawa ng bakterya na maaaring maging sakit sa tiyan at diarrhea. Tandaan, ang damo ay hindi para sa tao. May mga gulay na dahon na pwedeng kainin ng tao, ang lettuce, spinach o herbs. Ang mga gulay na dahon na nakakayang lusawin ng bituka ng tao ay ang mga talbos ng dahon, mga dahong bata pa at malambot na dahon. Ang mga matandang dahong gulay ay hindi maaaring kainin ng hindi naluluto, gaya ng matandang dahon ng malunggay, alokbati, saluyot, kamote, kangkong o ampalaya. Ito ay matigas na kinakailangang mapalambot at malutong mabuti bago kainin upang makayanan ng lusawin ng bituka. Tanging ang mga talbos at malalambot na dahon ang maaaring iluto ng half-cook. Ibig sabihin, nakakaya ng bituka ng tao ang talbos ng dahong gulay. Ang mga dahong gulay ay mayroong taglay na sustansya para sa katawan ng tao. Ang dahon ng ampalaya ay may vitamin A at vitamin C, iron at calcium na papantibay ng buto at ngipin. Nagtataglay ng diuretic para malinis ang kidney at liver. May mga pag-aaral sa 20 katao na kumain ng dahon ng ampalaya sa loob ng 12 weeks, ang kanilang blood sugar ay napababa. Ang dahon ng malunggay ay mayroong vitamin B6, A, vitamin C, at iron. Ito rin ay may anti-inflammatory na panlaban sa pamamaga. May iron na panlaban para sa anemia, nakakatulong sa pagpapataas ng red blood cells. Ang dahon ng kamote ay mayroong vitamin A, C, B1, B2 at iron. Ang kangkong ay mayroong vitamin A, pampalinaw ng mata at para magkaroon ng magandang buhok. Ang pechay ay mayroong vitamin A, C, calcium, B6 at iron. Ang mga dahong gulay ay panlaban sa kanser, nakakabuti sa puso, pampalakas ng immune system at buto, panlaban sa anemia. Ang mga dahong gulay ay karaniwang hindi kinakain ng mga bata, kaya kailangang turuan natin silang kumain nito dahil sa maraming sustansyang nakukuha sa dahon. May riboflavin, calcium para sa bone and muscles, vitamin K para sa blood clotting o paghilom ng pagdurugo, vitamin A and C para panlaban sa infection, nagpapababa ng kolesterol at diabetes. Kung ikaw naman ay anemic, kumain ka nito upang makatulong sa pagpapataas ng red blood cell. Panlaban din ito upang maiwasan ang pagkakaroon ng cancer.
Kung ikaw naman ay may sakit sa kidney, medyo bawasan ang pagkain ng maberdeng gulay, lalo na sa mga taong nagdadialysis dahil maaaring mapataas ng maberdeng dahon ang potassium ng pasyente na may sakit sa kidney. Sana'y maging masigla tayong lahat at huwag kumain ng sobra-sobra o labis-labis. Ang sobra at kulang ay hindi maganda sa katawan. Kumain na maayos, laging uminom ng tubig na malinis, at naway maging masigla at laging magdasal. Hanggang dito na lang, sana ay manatutunan na naman po tayo. Please like, share, comment, and subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe. Maraming salamat po.